One problem down. Then we go to the next. I went to Hospital ng Maynila, visited our doctors and nurses, only to find out the night before I randomly visited our hospital. I was informed the night before ni hiringdilya, ni injection or English syringe, panuso, wala tayo. Narayog. Good thing that our OIC Director Padilla and our OIC, masayang-masaya ko, siya ang OIC ng Manila Health Department. Sa Manila Health Department, wala na mga api sa inyo. Wala na sisigaw-sigaw sa inyo. Hindi na rin kakabahan. Yung ibang individual dyan, nakapag-emergency purchase. So why am I saying this? Ano, sa hospital lang ba ng Maynila yun? I don't think so. I've been around the city, Chichi and I. Ang reklamo ng taong bayan, ang meron lang tayo sa hospital, Togmolo doon, Yakapsul, at Kispirin, at Simangon. Health centers, wala rin. Dahil lamang sa kagustuhan ng ilang individual. Dahil lamang sa kagustuhan ng ilang individual na pagmasaan ng kaban ng bayan. Sa sakripisyo ng ating mga kababayan. Those are the things of the past. This week, despite of that amount, or what you call commercial obligation to our suppliers who pulled out already last September, but nobody told you. Who pulled out already last February, but nobody told you, because they cannot take such recurrence of obligation, unfulfilled obligation of our city. Now, isang may babaon ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. This week, we will move heaven and earth. We will acquire medicine with money or nothing. We will do our best
to the people of Manila, to the doctors who are serving there, to the nurses, our PHW, we will find ways. We will find a way this week, and I will update you. Loobin nawa ng Diyos, makakita pa ako ng bingkong basa nang mapiga ko naman. At sisiguraduhin natin, maibalik ang gamot sa 6 na ospital at 40 mahigit na health center sa lungsod ng Maynila. And after that, the third most important thing also, help me address our fiscal problem. Wala akong hihingi sa inyo sobra. Ang hiningi ko lang, yung takdak, pumasok sa kaban. Huwag kayong mag-alala, wala na mga abogado rito na nangaharang at nakikialam ng kanyang departamento. You will operate as a department, not being run by 1, 2, or 3 person higher than you. Wala nang ganon. Kaya kailangan ko ng tulong ninyo. Trying to be honest and straightforward. We need to cure, we need to heal the city finances. At wala, again, uulitin ko, wala akong hihinging sobra. Ipasok nyo lang yung piso sa piso. Cuentas claras. Wala na. And we need to do it fast. Kasi kung hindi, malamang sa 30, wala kayong sweldo. Yes, may sound like a joke. But what if, just what if, walang pumasok? Kasi wala talagang lamang, hindi aabot na ang natitira. Hindi na. So kaya, mga kapwa ko empleyado, pwede ba makisuyo sa inyo? Tutulungan niyo pa ako. Tutulungan niyo ako. Saan ba dito ang assessment? Tutulungan niyo ako. Wala na yung mga siga. Wala na. Maniwala kayo. Wala na mga api sa inyo. Isa lang ang boss. Lagi, isa lang ang boss ng opisina. Hindi maraming boss. Kaya pag may nakialam sa inyo dyan, halimbawa, city administrator, secretary to the mayor, sabihin nyo sa akin, tapos na yung mga panahon ng pang-aabuso ng city administrator o secretary to the mayor sa inyong opisina. Wala na. Sino dito sa zoning? Wala na rin. Mag-iingat kayo. Binabantayan ko kayo. Pinangako ko yan sa isang matanda. 50 square meter. Nag-a-apply na zoning. Hinahataw ng empleyado. Nangutang sa Pag-ibig ng 600,000 yung kanyang anak. Ang hinihingi na City Hall, 500,000. Telling you straight. Ang kayo pinaiyak. Gusto ko bangon natin ang puri natin. This is your chance. Do it with me. Let's do this not for me, but for the people of Manila. They deserve better things from their government. At mag-iingat kayo. Sanay akong bumibisita hanggang madaling araw. Magkape na kayo. Totoo po. Gusto ko first natin to
nilalatag ko na kagad yung mga gagawin natin sa mga susunod. Kikilalanin natin na magaling. Ang nangabuso naman, papanagutin ko. Kaya po sa inyo, mga kapwa empleyado, help me. Help me. Even the city council, yung nababalitaan ninyo nung araw, na siksik-lig-lig ang mga konsehal, no. I will not tolerate that. They know it already. Nakiusap na ako sa kanila. Sa mga GEO na nandito, kinakabahan. Yung mga GEO, kinakabahan. Huwag na kayong kabahan. Kung kayo ay talagang pumapasok sa opisina, kung kayo ay talagang nandoon sa opisina yon, iriring nyo kayo ng lungsod ng Maynila. Sabihin nyo na yan sa kapatid nyo, kaanak nyo. Ang hindi ko iriring yung JO, yung nag-house to house na JO. Primo, ikaw papasok sa trabaho, sasabak sa bagyo, baha, and so on and so forth. Yung kasama mong JO, nakahilata, may 15, may 14. I mean, that's unfair. So, while it is true that we are going to cost cut, but we are going to cost cut efficiently. Hindi whimsical, hindi capriccio. Kaya, yung katulad ng binalong sa akin, paswerte itong mga nakabanda. May 22 kayo, sabi mo? Sabihin mo sa kanila, effective July 1. Kaya pala mahina yung musika kanina. Ulang-ulang niya. Nakakaawa naman. Hindi, kumanatag kayo. Walang politika rito. Warm bodies, functioning, being utilized by the city and your offices. You tell them, your department that will know this later on. Pero gusto ko na kayo na, sa bibig ko na mismo ninyo marinig. Papasokin nyo sila, kasama sila ulit sa pamahalaang lungsod ng Maynila. So that you have this kind of peace of mind and certainty. So muli sa inyong lahat, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Ngayon, magbobotohan tayo. Mag-eleksyon tayo. Taasan ang kamay so that you will know. And we will know what the majority wants or what is more beneficial to the greatest number, or in this case, city employees of the City of Manila. May concern sa akin. Sabi, ano ba? 8 to 5 o 7 to 4? Okay ka na. Hindi po ito sabayang bigkas. This time, tutuldukan natin ito. I will hear you. I will listen to you. And I will follow your decision. Taas ang kamay. Tandaan ninyo ha, pag-isipan nyo maigi. This is it. Taas ang kamay na gustong 7 to 4. Sige lang. Okay. Okay. Bigyan naman natin ng chance yung bandang wakali. Taas ang kamay ng gusto 8 to 5. Ang tawag dyan,
O yan ang resulta nung nakaraang halalan. Mudslide. We are 7. Remember, it is your will, it is your request, it is your voice. Now you have a city government who listens to you. Okay? So 7 to 4. Oy, mga department at saka bureau, walang 7 to 4 sa akin. Broken hours po kami. Sa totoo lang, siguro nakaka-30 hours pa lang ako na total na tulog since Monday. But that's the least of your problem. So, 7 to 4. We're okay? I love you. Ulitin ko ha. Huwag kayong mahihiyang magpa-promote kasi wala kayong kakilala. Please. Huwag. If you feel that you deserve it and you're due and it is merit, you have a city government who can see these things. Okay? Maliwanag ba? That's it for today. Mag-iingat kayo. Kailangan ko kayo. Then I alone cannot do this on my own. I need each and every one of you. We have to come together. That includes our people. Because together, we can make Manila great again. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God bless. Thank you. Maraming salamat po, aming minamahal na Alcalde Francisco Isko Moreno Domagoso. Muli, palakpakan naman po natin ang ating minamahal na Alcalde. Sa pagkakataon po ito, meron po tayong mga